Naisip mo na ba na ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon ikaw mismo ang humila nito? Lahat. Ang perang meron ka o wala ka. Ang mga taong nasa paligid mo. Ang iyong kalusugan. Ang iyong trabaho. Pati na ang mga problema na sinisiguro mong hindi mo hiniling. At kung sasabihin ko sa iyo na sa loob lamang ng 3 araw, kaya mong baguhin ang iyong pananaw at tuluyang baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Mukhang nakakabaliw, alam ko. Pero ganun na ang nangyari sa akin. Wala akong pera, walang pinag-aralan, wala ring layunin. At sa loob ng maikling panahon, nagkaroon ng malaking pagbabago ang buhay ko na nagdala sa akin mula sa pagtatrabaho sa gasolinahan hanggang kumita ng higit sa $100,000 kada taon mula sa isang kumpanya ng paglilinis. Kahit hindi ako nag-aral ng negosyo. Pero hindi ko ito nakuha dahil sa swerte. Ginamit ko ang mga universal na batas. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang lihim na ito sa 4 na praktikal na hakbang para baguhin ang iyong realidad sa loob lamang ng 3 araw. Naisip mo na ba kung bakit ang ibang tao ay tila madaling nakakahikayat ng mga oportunidad, pera, at relasyon, habang ang iba ay nagsusumikap buong buhay ngunit hindi umuusad? Ako rin ay nagtaka noon. At matagal ko ring inakala na ito ay dahil sa malas, o kakulangan sa pag-aaral, koneksyon, o kahit sa kapanganakan. Ngunit ang totoo ay mas simple at sabay pa, napakalakas upang baliwalain. Lahat sa universo ay laging nasa panginginig. Lahat. Kasama ka rito. At ang hindi kailanman sinabi sa akin, ay kaya mo lang mahikayat ang mga bagay na nasa harmonya sa panginginig na inilalabas mo ngayon. Tignan mo, karamihan sa mga tao ay iniisip na positibo ang kanilang pag-iisip, ngunit nabubuhay sila sa takot, pag-aalala, at kawalan ng katiyakan. At dito ang pinakamahalagang punto, hindi ang iniisip mo paminsan-minsan ang nagpapabago sa buhay mo, kundi ang nararamdaman mo ng tuloy-tuloy. Dahil ang damdamin ang refleksyon ng iyong panginginig, at ang panginginig ang siyang humihikayat. Ang nararamdaman mo ngayon ay eksaktong frekwensyang iyong tinutunog. Para itong estasyon ng radyo. Hindi ka makakarinig ng klasikal na musika kapag nakatutok ka sa estasyon ng rock. At hindi mo rin mahihikayat ang kasaganaan kung nakatutok ka sa frekwensya ng kakulangan. Natuto ako nito sa praktika. Hindi sa teorya, kundi sa paraang kailangan para mabuhay. Minsan, wala talaga akong kahit ano. Halos hindi ko mabayaran ang upa, wala akong disenteng edukasyon, at sinasabi ng mga tao sa paligid ko na hindi ako aabot ng malayo. Isang araw, sa isang shift ko sa bumbero, may isang lalaki na nagbigay sa akin ng libro. At doon, habang binabasa ko ang Think and Grow Rich, unang nakilala ko ang ideya na hinuhubog ng ating mga isip ang ating realidad. Ngunit mas mahalaga pa rito, naintindihan ko na hindi sapat ang mag-isip lang, kailangan mong maramdaman. Kailangan mong panginginig sa parehong frekwensya ng gusto mong mahikayat. Doon ko napagpasyahan na subukan ang sarili ko. 3 araw akong maingat na inobserbahan ang aking mga iniisip. Sa bawat pagkakataon na may pumapasok na kaisipan ng kakulangan, tulad ng sobrang mahal nito, hindi ito para sa akin, hindi ko kailanman makakamtan, agad ko itong pinalitan ng mga katagang ako ay sagana, paparating na ito, karapat-dapat ako dito. At nagsimulang mangyari ang isang pambihirang bagay. Nagbago ang mga tao sa paligid ko. Nagsimulang dumating ang mga oportunidad. Nakakuha ako ng unang kliyente nang hindi man lang nagbigay ng formal na alok. Parang ang mundo ay sumasagot pabalik, ngayon ay nagsasalita ng parehong lengguwahe ko. Maaari mo itong subukan ngayon. Pumikit ka at isipin ang isang bagay na lubos mong nais. Maaaring pera, isang relasyon, o pagbabago sa karera. Ngayon, pansinin kung ano ang nararamdaman mo habang iniisip mo ito. Kung ang pakiramdam mo ay pagkabalisa, takot na hindi magtagumpay, pagdududa iyon ang frekwensya na aktibo sa iyo. At iyon ang ipinapadala mo sa universo. Ang hangarin ay parang utos. Ang damdamin ay parang bayad. At kung walang tamang bayad, hindi natutupad ang utos. Ang pinakakawili-wili ay kapag nagsimula kang baguhin ang iyong panginginig, hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay. Sila na ang magsisimulang lumapit sa iyo. At hindi ito mahika. Ito ay pisika. Ipinakita na ng agham na lahat ay enerhiya. Ikaw, ang iyong katawan, ang upo ang iyong kinaupuan, ang perang gusto mo, lahat. At ang magkakatulad na enerhiya ay nagkakaakit. Dito nagtatagpo ang agham at espiritualidad sa panginginig.
At alam mo ang pinakakaraniwang naririnig ko kapag pinag-uusapan ko ito. Sinasabi ng tao, pero iniisip ko ng positibo, ngunit wala pa ring nagbabago. Ang tanong na palagi kong sinasagot ay, iniisip mo ba ng positibo o nararamdaman mo ba ng positibo? Dahil malaking pagkakaiba ang sabihin lang ng basta-basta, ako ay masagana, at tunay na maniwala at maramdaman ang kasaganahan na umuusbong sa loob mo. Maraming tao ang sumusubok lokohin ang universo gamit ang mga afirmasyon, ngunit hindi mo maloloko ang iyong panginginig. Tapat ito. Ipinapakita nito ng eksakto kung nasaan ka. May isang mahalagang detalye, ipinapakita rin ito ng iyong katawan. Nararamdaman mo ito sa iyong tiyan, balikat, dibdib. Kapag maganda ang iyong panginginig, ang katawan ay nagiging relaxed. Kapag nasa mababang vibrasyon ka, nakakaramdam ka ng higpit, tensyon, at hindi komportableng pakiramdam. Ang iyong nararamdaman ay parang yes na nagsasabi kung nasa tamang landas ka o hindi. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay sa loob ng 3 araw, magsimula ka sa 3 araw ng ganap na emosyonal na katapatan. Damhin mo ang iyong nararamdaman. Kilalanin ito. Baguhin. Huwag baliwalain. Palitan. Isang pag-iisip sa isang pagkakataon, isang damdamin sa isang pagkakataon. Nakita ko na ang mga taong may matinding utang na nakalinis ng kanilang pangalan at nakapagsimula ng negosyo sa loob ng ilang linggo lamang dahil nagpasya silang baguhin ang kanilang nararamdaman. Nakita ko rin ang mga nasirang pagsasama na nagbalik sa pagkakaisa. Nakita ko ang mga taong tumigil sa mga bisyong dala-dala nila ng maraming taon. Lahat ito ay nagsimula sa isang panloob na desisyon na baguhin ang vibrasyon. Lumabas sa takot at pumasok sa frequency ng solusyon. At ikaw? Ilang beses ka nang nagising na may pakiramdam na magiging mabigat ang araw? Na wala nang magtatagumpay? Na lahat ay gulo? Sa sandaling iyon, naglalabas ka ng eksaktong signal na magdadala ng higit pa ng ganoon din, ngunit kung magpapasya kang baguhin ang pattern na ito ng may kamalayan, kahit na ang mundo sa paligid mo ay pareho pa rin, magsisimula ng tumugon ang iyong realidad. Sapagkat ang pagbabago ay laging nagsisimula sa loob. At kapag binago mo ang iyong vibrasyon, binabago mo ang iyong buhay. Hindi mo kailangang maghintay ng himala. Ikaw ang himala. Magsimula ka ngayon. At sa loob ng 3 araw, mag-vibrate ka na para bang mayroon ka na ng gusto mong makamit. Damhin, vibrate, payagan ang sarili. At obserbahan. Pansinin kung ano ang nagsisimulang mangyari. Sapagkat mangyayari ito. At maaaring magmukhang pagkakataon lang. Pero hindi yon. Ito ay tugon. Ito ay pagsasaayos. Ito ay batas. Madalas sabihin ng mga tao na napakalaki ng kanilang mga problema, na kulang sila sa pera, na wala silang maabot. Ngunit sinasabi ko sa iyo ng buong paniniwala, wala namang malaki o maliit hanggat hindi mo ito inihahambing sa iba. Hindi ito mura o palpak na pilosopiya. Ito ang purong katotohanan sa likod ng isa sa pinakamakapangyarihang batas na umiiral, ang batas ng relatibidad. Ang batas na ito ay nagsasabi na ang lahat ay relatibo. Lahat. At kapag tunay mong naunawaan ito, mapapansin mo na karamihan ng mga limitasyon na dala mo ay mga mental na konstruksyon base sa maling paghahambing. Mayroong taong nakakita ng utang na $5,000 at nadesisyonang mawalan ng pag-asa. Pero ito ba talaga ay marami? Marami ayon sa ano? Para sa taong kumikita ng $1,000 kada buwan, maaaring nakakatakot ito. Pero para sa taong kumikita ng $50,000 kada buwan, ang utang na iyon ay parang maliit na detalye lang. Hindi nagbago ang halaga, ang nagbago ay ang pananaw. Ang problema ay hindi sa numero. Ang problema ay kung paano mo ito tinitingnan. At dito nagsisimula ang malaking pagbabago kapag pinili mong baguhin ang iyong punto de referensya. Ganyan ang ginawa ko nang magsimula ako ng unang negosyo. Wala akong mga kliyente, walang kagamitan, walang teknikal na kaalaman. Isang ideya lang sa isip at isang kagyat na pangangailangan sa puso. Kung titignan ko ang sitwasyon ko gamit ang dating pananaw, makikita ko ang isang bangin, walang karanasan, walang pera, walang tsansa. Pero sa halip, sinimulan kong ikumpara ito sa isang mas maliit pang bagay. Naisip ko, marunong akong maglinis ng opisina. Kung linisin ko ng mabuti ang opisina na ito, baka irekomenda nila ako sa iba. At tumigil akong makita ito bilang isang malaking balakid at nagsimulang makita ito bilang isang hagdan. Isa-isa. Hagdan-hagdan.
Sa pagtatapos ng unang taon, ang negosyo ko ay kumita na ng katumbas ng 500,000 piso. At nagsimula ang lahat sa desisyon na gawing kayang hawakan ang imposibleng bagay. Ang katotohanan ay ang bawat malaking problema ay natutunaw kapag hinati mo ito sa mga bahagi. Karamihan sa mga tao ay natatigil dahil tinitingnan nila ang buong layunin ng sabay-sabay. Gusto kong kumita ng 10,000 dolyar kada buwan. Gusto kong bayaran lahat ng utang ko. Gusto kong baguhin ng lubusan ang aking buhay. Pero kapag nakaharap ang utak sa isang bagay na tila napakalaki, pinapagana nito ang takot, pag-aalinlangan, at pag-aatubili. At dito dapat mong ilapat ang batas na ito, gawing kaya mong gawin sa kasalukuyan ang lahat. Ano ang pinakamaliit na hakbang na kaya kong gawin ngayon? Iyon lang. Wala nang iba pa. Ngayon, huminto ka at pag-isipan mo kasama ko. Ilang beses ka nang hindi nagsimula dahil inisip mong sobrang hirap, sobrang tagal, o sobrang mahal. Kinukumpara mo ang sarili mo sa tuktok ng bundok nang hindi napapansin na nagsisimula ang pag-akyat sa isang hakbang. At walang tumatakbo papunta sa tuktok. Hakbang-hakbang. Isa kada araw. Maliit pero tuloy-tuloy na pagsisikap. At hindi lang pera ang tinutukoy ko dito. Ang batas na ito ay nalalapat sa lahat. Relasyon, kalusugan, kumpiyansa sa sarili. Nakita ko ang mga taong gustong magbawas ng 20 kilo pero sumuko dahil tiningnan lang nila ang kabuwang bilang. Pero nang magsimula silang mag-focus sa pagkawala ng kalahating kilo bawat linggo, naging mas madali ang lahat. At sa kadalian ay dumating ang consistency. At sa consistency ay dumating ang resulta. Parehong totoo para sa mga gustong makawala sa utang. Hindi mo kailangang bayaran lahat ngayon. Pero maaari kang tumawag sa nagpapautang at makipagkasundo sa isang hulog. Binabago nito ang frequency. Lumalabas ka sa vibrasyon ng kawalang pag-asa at pumapasok sa vibrasyon ng solusyon. At tumutugon ang universo dito. Palaging tumutugon. Ngayon, mahalagang sabihin. Ang batas na ito ay hindi nag-aalis ng mga problema. Binabago nito kung paano ka nakikitungo sa mga ito. At ito ang nagpapabago ng lahat. Dahil hanggat tinitingnan mo ang isang bagay bilang hindi malalampasan, hindi ka kikilos. At kung hindi kikilos, walang magbabago. Ngunit kung babawasan mo, paigtingin mo, hahatiin mo kikilos ka. At kapag kumilos ka, sumusulong ka. Isa sa pinakamakapangyarihang tanong na maaari mong itanong sa iyong sarili kapag may harapin kang bagay na tila napakalaki ay, kung ikukumpara sa ano? Itanong ito ng seryoso. Dahil maaaring ang tila isang malaking problema ngayon ay isang aral na nakabalot lamang. Maaaring ang tinatawag mong kabiguan ay isang maling interpretasyon ng isang karanasan. Naalala ko noong maraming taon na ang nakalipas, nawala ako ng isang mahalagang kontrata. Isang matinding dagok iyon. Maaari sana akong malunod sa pakiramdam ng pagkatalo. Ngunit sa halip, naisip ko, masama ba ito kung ikukumpara sa ano? Masama ba ito kung ikukumpara sa inaasahan ko? Ngunit paano kung ito ay isang pagredirect patungo sa isang mas malaking bagay? At di nagtagal, dumating ang isa pang oportunidad, mas malaki pa, mas tugma sa aking layunin, at mas kumikita. Kung naipit ako sa pagkatalo noon, nawala sana ang pagkakataong iyon. Ang paraan ng pagtanggap mo sa iyong mga hamon ay ganap na nagbabago kapag inilalapat mo ang batas na ito. Sa halip na magpadramatika, nagiging makatwiran ka. Sa halip na makita ang mga halimaw, nakikita mo ang mga hakbang. At ang kagiliw-giliw ay habang ginagawa mo ito, nagbabago ang iyong antas ng enerhiya. Dahil ang isang isipan na nakikita ang mga problema bilang mga hagdan ay naglalabas ng mga posibilidad. At iyon ang mga bagay na naakit nito, mga solusyon, suporta, kaliwanagan. Ang pinakamalaking bitag ay ang paghahambing ng iyong buhay sa buhay ng iba nang hindi alam ang kanilang pinagdaanan, dala, o pinanggalingan. Ang tanging paghahambing na mahalaga ay sa iyong sarili. Saan ka nanggaling kahapon? Saan ka maaaring makarating ngayon? Anong mga hakbang na ang nagawa mo? Anong mga hakbang ang maaari mong gawin ngayon? At kung mabibigyan kita ng isang praktikal na payo, ito ay, kunin mo ngayon ang isang hamon na matagal mo nang ipinagpapaliban, maging ito man ay araw, buwan, o taon, at hatiin mo ito sa 3 simpleng bahagi. Isulat ang mga bahaging iyon. Pumili ng isa. Gawin lang iyon. Pagkatapos tingnan kung paano ang iyong pakiramdam. Pansinin kung paano nagbabago ang iyong enerhiya. At kung paano ang bagong enerhiya ay nagbabago ng iyong realidad.
Ito ang susi. Simple, direkta, makapangyarihan. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ngayon. Kailangan mo lamang magsimula sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon. Ang iba pa ay darating. Dahil ang buhay ay tumutugon hindi sa laki ng problema mo, kundi sa tapang ng iyong kilos. May isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam, ngunit kapag naunawaan, kaya nitong baligtarin ang anumang sitwasyon, bawat problema ay may dalang oportunidad na may katumbas o mas mataas na halaga. Hindi ito mura at madaling positibong pag-isip. Ito ang batas ng polaridad sa aksyon. Sinasabi ng batas na ito na ang lahat sa universo ay may dalawang panig. Walang itaas kung walang ibaba, walang liwanag kung walang anino, walang tagumpay kung walang pagkabigo. Bawat karanasan na iyong dinaranas ay may panig na nagpapahirap at panig na nagtutulak sa iyo pasulong. Ang tumutukoy kung ano ang iyong nararanasan ay hindi ang nangyayari, kundi kung aling panig ang iyong pinipiling tingnan. Ilan na ba ang pagkakataon na ang tila katapusan ay naging bagong simula? Ilan na ba ang pagkakataon na ang sakit ang naging puwersa para baguhin ang landas ng buhay? Ang problema ay kapag nasa gitna tayo ng bagyo, nakikita lamang natin ang mga kulog. Ngunit pinapaalala sa atin ng batas ng polaridad na ang parehong enerhiya na bumubuo sa bagyo ang nagpapalusog sa lupa at nagpapasibol ng mga bagong binhi. Lahat ay may dalawang panig. Palagi. At kung malay kang pipiliin na tingnan ang panig na nag-aalok ng paglago, magsisimulang tumugon ng iba ang iyong realidad. Naranasan ko ito ng napakalakas na tuluyang nagbago ang paraan ko ng pagharap sa mga hamon. May panahon sa buhay ko na tila gumuho ang lahat. Nawala ko ang aking layunin, ang aking pinansya ay wasak, at ang aking emosyonal na kalusugan ay sumusunod din sa ganitong landas. Ngunit gumawa ako ng desisyon, sa halip na malunod, tinanong ko ang sarili ko, nasaan ang oportunidad dito? Ang simpleng tanong na ito ay sapat upang baguhin ang aking landas. Nagsimula akong mag-aral, magbasa, at makinig sa mga taong may ibang pananaw. At sa panahong iyon ko nakilala ang kaalamang ngayon ay aking ibinabahagi. Kung hindi ako dumaan sa panahong iyon na tinawag kong kadiliman, hindi ko kailanman matutuklasan ang aking liwanag. At ito ay para rin sa iyo. Marahil ngayon ay nakikipaglaban ka sa pagkawala, utang, sirang relasyon, o malalim na pagdududa. At maaaring pakiramdam mo ay madilim ang lahat. Ngunit ang kadiliman ay naroroon lamang dahil may liwanag sa kabilang panig. Ang kailangan mo ay kumilos ng panloob upang makita. At ang unang dapat mong gawin ay itigil ang pagtutol. Ang pagtutol ay nagpapahaba ng sakit. Ang pagtanggap ang nagbubukas ng pinto sa aral. Dahil ang sakit ay hindi dumarating upang wasakin ka. Dumarating ito upang ayusin ka muli. Ngayon isipin mo kasama ko, ilan ang kilala mong mga tao na dumaan sa pagkabangkarote at pagkatapos ay nagtayo ng mga negosyo na milyonaryo? Ilan ang tinanggihan sa relasyon at pagkatapos ay nakatagpo ng tunay na pag-ibig? Ilan ang mga taong dumaan sa sakit at pagkatapos ay nabuhay ng may mas malalim na layunin? Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ay batas ng polarity. Ang parehong pangyayari na para sa iba ay pagkawasak, para sa iba naman ay muling pagsilang. Ang pagkakaiba ay nasa interpretasyon. At ang interpretasyon ay isang pagpili. Hindi mo pinipili ang lahat ng nangyayari sa iyo, ngunit pinipili mo kung ano ang kahulugan nito para sa iyo. Isang makapangyarihang halimbawa si Steve Jobs. Siya ay tinanggal sa sariling kumpanya, nilait at itinakwil. Maari siyang bumagsak ngunit pinili niyang gawing panggatong ito. Itinatag niya ang Pixar, binago ang mundo ng animasyon, at ilang taon pagkatapos ay bumalik sa Apple at binago ang kumpanya sa dambuhalang kilala natin ngayon. Ang pagtanggal sa kanya ay tila isang trahedya, ngunit ito ay binhi ng isang mas malaking pamana. Ganito gumagana ang batas ng polarity. Ang tila katapusan ngayon ay maaaring maging eksaktong punto ng pagbabago. Ngunit magyayari lamang ito kung titingnan mo ang higit pa sa nakikita ng iyong mga mata sa sandaling iyon. At hindi ito para lamang sa mga malalaking negosyante o mga sikat na tao. Para ito sa ating lahat. Isang ina na nawala ng trabaho ay maaaring gamitin ang kanyang libreng oras upang magsimula ng maliit na negosyo sa bahay. Isang kabataan na tinanggihan sa isang trabaho ay maaaring matuklasan ang kakayahang hindi niya alam na mayroon siya. Isang kasal na nasa krisis ay maaaring magbunyag ng mga katotohanang matagal nang tinatago. Ang kaguluhan ay hindi komportable, ngunit nagbibigay linaw din. Kapag tumigil kang magtanong na, bakit nangyayari ito sa akin?
At nagsimulang magtanong na, para saan ito nangyayari, nagsisimula ng magbago ang mga sagot. Hindi ka nakakulong sa iyong sitwasyon. Nasa maling bahagi ka lamang nito. Baguhin mo ang iyong focus. Tingnan ang kabilang panig. Nandoon ito. Palagi nang nandoon. Ngunit nangangailangan ito ng tapang. Tapang na iwan ang papel ng biktima at tanggapin ang papel ng tagalikha. Tapang na tingnan ang sakit bilang guro, hindi bilang parusa. Tapang na gawing oportunidad ang krisis. At nagsisimula ito sa isang desisyon. Kapag may masamang nangyari, huminga ka ng malalim. Sabihin sa sarili, may magandang bahagi dito. Kailangan ko lang itong hanapin. Hindi ito pagtanggi sa sakit. Ito ay pagtawid dito ng may layunin. Dahil kapag tumingin ka sa tamang direksyon, makakakita ka ng mga lakas na hindi mo alam na meron ka. Ina-activate mo ang ibang dalas. At ang dalas na iyon ay nagsisimulang mag-akit ng mga bagong eksena, bagong tao, bagong mga posibilidad. Ito ang kagandahan ng batas na ito. Hindi nito sinasabi na magiging madali ang buhay. Sinasabi nito na sa bawat pagbaba, may katumbas na taas na naghihintay na maabot. Walang problema na walang solusyon. Walang pagkawala na walang potensyal na kita. Walang pagbagsak na walang pagkakataong bumangon. Dual ang buhay. At kapag naintindihan mo ito, hindi ka na matatakot sa mga sukdulan. Dahil alam mong ang bawat lambak ay nagtatago ng tuktok. At bawat dilim ay nauuna sa bukang liwayway. Ngayon, kung dumaraan ka sa isang bagay na tila napakalaki, iniimbitahan kitang gawin ito, isulat ang sitwasyon sa isang papel. At sa ilalim nito, isulat ang 3 posibilidad kung paano ka mapapalakas, matuturuan, o gagabayan ng sitwasyong ito. Maaaring mahirap ito sa simula. Ngunit sa pagsulat, nagsisimula kang baguhin ang iyong focus. At kung saan pumunta ang focus, doon dumadaloy ang enerhiya. At kung saan dumadaloy ang enerhiya, doon nagbabago ang realidad. Huwag kang magkamali, ang problema ay hindi dumating upang pigilan ka. Dumating ito upang ilagay ka sa tamang posisyon, gisingin ka, at ihanda ka. Dahil sa kabilang panig ng sakit na nararamdaman mo ngayon, may isang bersyon ng iyong sarili na hindi mo pa kilala. Ngunit hinihintay ka na nito. At kapag nagpasya kang tawirin ito ng may tamang pananaw, makikita mo ito. At mauunawaan mong lahat, talagang lahat, ay may kabuluhan. May ritmo ang buhay. Umaakyat at bumababa ito tulad ng pagtaas at pagbaba ng tubig, ng mga panahon ng ating sariling damdamin. At kahit pilitin nating kontrolin ang lahat, may mga sandali na parang walang maayos na nangyayari. Walang tama, natigil ang mga proyekto, napapagod ang katawan, bumibigat ang isip. At doon dumarating ang mapanganib na pag-iisip, baka mali ang lahat ng ginagawa ko. Ngunit ang katotohanan ay marahil dumaraan ka lamang sa isang natural na siklo ng pagbaba. At dito pumapasok ang batas ng ritmo. Itinuturo nito na ang lahat ay gumagalaw sa mga siklo. Lahat. Kasama ka rito. Kasama ang mga resulta mo. Kasama ang mga araw mo na maganda at hindi maganda. May mga sandali na tila lahat ay nasa pabor mo. Inspirado ka, dumadaloy ang mga ideya, umuusad ang mga negosyo, nakikipagtulungan ang mga tao. Ngunit biglang nagbabago ang eksena. Bumababa ang enerhiya, may mga hindi inaasahang problema, pakiramdam mo ay mabagal ka, mas sensitibo, baka nga nawawalan ka ng gana. At karamihan ng mga tao ay iniisip ito bilang pagkabigo, pag-urong. Ngunit hindi ito ganoon. Dumaraan ka lang sa mababang bahagi ng siklo. Ang pagkakamali ay hindi ang pagbagsak, ang pagkakamali ay ang paniwalaang mananatili ka roon magpakailanman. Sapagkat hindi mo naman gagawin. Sabi ni Emerson, ang batas ng sanhi at bunga ang batas ng lahat ng batas. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. At lahat ng nararamdaman mo ay bunga ng isang bagay na iniisip mo, pinili mo, o ginawa mo. Ang iyong muod, lakas, kapaligiran, mga resulta, lahat ay bunga ng mga naunang sanhi. Ngunit narito ang detalye, kung hindi mo alam ang mga sanhi na ito, iisipin mong ang buhay ay nangyayari lang sa iyo. Sa totoo lang, ikaw ay sumasagot lamang sa iyong sarili. At ang kombinasyon ng ritmo at sanhi at bunga ang dahilan kung bakit maraming tao ang natigil. Kapag ang isang tao ay dumaan sa mababang yugto, nagsisimula siyang kumilos na parang iyon na ang bagong normal. Nagrereklamo, sumusuko, bumabagal, at sinasabota ang sarili. Ngunit lahat ng ginagawa niya sa ganitong kalagayan ay lumilikha ng mga bagong negatibong sanhi.
At doon, ang dating pansamantalang yugto ay nagiging permanenteng pattern. Dahil bawat bagong kilos ng panghihina ng loob ay nagdudulot ng bagong epekto, mas maraming pagkabigo, mas maraming hadlang, mas maraming kakulangan. Ngunit paano kung sa halip na mag-react, magdesisyon kang kumilos ng may kamalayan? At kahit sa mga araw na mahirap, pinananatili mong mataas ang iyong vibration. Paano kung sabihin mo, sige, nasa mababang siklo ako, pero hindi ako ang siklong iyon? Ako ang pinipili kong gawin dito. Nagbabago nito ang lahat. Dahil ang frequency na pinananatili mo sa mga mahihirap na sandali ang nagtatakda ng kalidad ng susunod na yugto. At kung magtatanim ka ng may pananampalataya sa panahon ng tagtuyot, mag-aani ka ng doble kapag dumating ang ulan. Naranasan ko na ang mga ganitong panahon. Mga sandali na kahit anong gawin ko, tila pinipigil ng universo ang mga bagay-bagay. Mga transaksyon na hindi natutuloy, mga kontratang kinansela, pati ang aking enerhiya ay parang nawawala. Sa mahabang panahon, inisip kong ako ang may kasalanan. Na may nagawa akong mali. Ngunit isang araw, nang mas malalim kong pag-isipan, napagtanto ko na hindi ito kasalanan. Ito ay ritmo. Isang natural na siklo ng pag-urong. Isang panahon para mag-ayos, makinig at mag-isip. Nang tumigil akong labanan at nagsimulang igalang ang daloy na ito, nagsimula nang bumalik ang lahat sa ayos. At bumalik ito ng mas maganda. Mas nakaalin. Mas matibay. May panahon para magtanim at panahon para mag-ani. Panahon para kumilos ng may lakas at panahon para magmasid ng maingat. At ang pag-unawa dito ay isa sa pinakamalaking anyo ng pagkontrol sa sarili na maaaring taglay ng isang tao. Dahil habang ang iba ay nagkakadesperado sa mababang yugto, pinananatili mo ang focus, ang vibration, at ang bisyon. At ito ang gumagawa sa iyo na isang tao na hindi umaasa sa mga pangyayari upang magpatuloy sa paglago. At kapag pinagsama natin ito sa batas ng sanhi at bunga, lalo pang nagiging malinaw ang lahat. Dahil kung kasalukuyan kang nakakaranas ng negatibong epekto, pinansyal, emosyonal, o pisikal, ito ay tanda na may mga naunang sanhi na nakaalin sa vibration na yon. Ngunit hindi ito dahilan para magsisi. Ito ay dahilan para maging maalam. Dahil kung ikaw ang sanhi, ikaw din ang susi. Maaari kang magsimulang maghasik ng mga bagong sanhi ngayon na magreresulta sa ganap na ibang mga epekto sa hinaharap. Ipinakita na ng agham na karamihan sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw ay hindi sinasadya. Ito ay mga otomatikong reaksyon sa mga lumang pattern. At kung hindi ka narito sa kasalukuyan, magpapatuloy kang gawin ang mga parehong desisyon, maramdaman ang mga parehong bagay, at mabuhay sa mga parehong siklo. Ngunit isang malay na pagpili lang ang kailangan upang sirain ang pattern na ito. Isa lang. At maaaring kasing simple ng pagpili na bumangon mula sa kama na may bagong kaisipan. Piliin ang pasasalamat kaysa pagkadismaya. Piliin ang pagkilos kaysa paralisis. Piliin ang pag-asa kaysa takot. Marahil ngayon ay nararamdaman mo ito, nasa ibaba, walang enerhiya, walang direksyon. Hindi ako nandito para mangako ng instant na himala. Ngunit masasabi ko ng buong katiyakan, hindi ito permanente. Ito ay ritmo. At kung hindi ka magre-react ng may desperasyon, kundi may kalinawan, ikot ang siklo. Aangat. Mamumulaklak. Dahil ganoon ang takbo ng buhay. At kung magtatanim ka ngayon ng kamalayan, darating ang epekto ng buong lakas mamaya. Palaging dumarating. At kung papayagan mo, may hamon ako para sa'yo. Sa susunod na 3 araw, kahit ano pa ang mangyari, umulan man o sumikat ang araw, sabihin ng kliyente, o hindi, pumasok man o hindi ang pera, panatilihin ang iyong enerhiya sa mataas na antas. Mag-react ng may pasasalamat. Gawin ang pinakamahusay na kaya mo gamit ang mayroon ka. At obserbahan. Pansinin kung paano kahit na walang pagbabago sa labas, may nagsisimulang magbago sa loob. At ang pagbabagong iyon ay ang binhi ng lahat ng darating pa. Sapagkat kapag na-master mo ang ritmo at naging sanhi sa halip na epekto, magsisimulang sumayaw ang buong buhay mo sa tugtog ng iyong sariling musika. Ang tanging bagay na kailangan mong maunawaan upang simulan ang pagbabago ng lahat ng nasa paligid mo ay ikaw ang sanhi. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon, kung ano ang meron ka o ano ang kulang. May kapangyarihan kang baguhin ang vibration na iyong inilalabas, baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa mga hamon, makakita ng oportunidad sa gitna ng pagsubok, at panatilihing matatag ang iyong frequency kahit sa mga mahihirap na araw.
Binabago ng kamalayang ito ang lahat. At ang pinakakamangha-mangha ay kapag ginawa mo ito sa loob lamang ng 3 araw, magsisimula kang mapansin na iba na ang pagtugon ng universo. At kapag nangyari iyon, wala nang balik. Ngayon, kung talagang gusto mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito at umakyat ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan, ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen ay dadalhin ka pa ng mas malalim. Doon, matutuklasan mo kung paano ialiin ang iyong isip, mga desisyon, at pang-araw-araw na gawain upang maging 1% na mas mabuti kaysa sa kasalukuyan mong sarili. At maniwala ka, malaking bagay ang 1% sa paglipas ng panahon. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Hintayin kita sa susunod na video. Sama-sama tayo.